Ayan, ang ating bibigyan ng pansin ngayon ay itong, and all these things shall be added unto you. Now, binigyan natin ng pansin yung seek first the kingdom of God and His righteousness. Bigyan natin ng pansin naman ito, and all these things shall be added unto you. Okay, ito yung ating mga, ayan. Ito yung ating mga halaman na nangyari sa recycled materials. Okay, kaya ituturo natin ano ba ang benefits ng mga bagay na ito. Okay? Ang sabi ng World Health Organization, ang sabi ng WHO, 2.6 million taon-taon ang namamatay dahil sa outdoor pollution. At 3.6 million taon-taon ang namamatay dahil sa indoor pollution. Ibig sabihin, mas marumi ang hangin sa loob ng bahay, sa loob ng kulungan, sa loob ng mga opisina. Kaya nga, ang isang solusyon, ang sabi ng NASA, para mawala ang indoor pollution, number one, open your door 2 hours daily. Sa inyo naman na regular na nakabukas eh. Sa mga bahay, avoid using cleaning materials with chemical content. Clean your house daily. And you must have indoor plants. Para maging malinis ang loob ng bahay, mawala ang toxins, mawala ang indoor pollution, kailangan pala natin may mga indoor plants. Ang problema lang natin, hindi nabubuhay ang mga halaman na nakatanim sa paso sa loob ng bahay. Kasi yung kinakailangan mong mapaarawan. Pero ang water bonsai ay hindi. Ito ay hindi kinakailangan ng sunlight. Sapagkat ito ay merong chemical o merong organic materials na ginagamit, ito ang powder grower. Hinahalo natin ito sa 1.5 liters ng tubig, itong aquaran powder grower o root grower, hinahalo sa 1.5 liters ng tubig. Hanggang sa, pag kinalog mo, puputi ito, hanggang sa kumukulay, hanggang pumuputi, kalugin mo lang ng kalugin, pwede mong, pag naubos na yung 1 liter, lagyan mo uli ng tubig, kalugin mo ulit, basta pumuputi pa, pwede pa siya. Pero sa dulo noon, kahit kalugin mo, hindi na kumukulay eh. Ibig sabihin, naubos mo na. Pero minsan nakakatatlo, hanggang 4 akong bote nito eh, sa isang ganito. Kaya ang dami ko nagagawa. Sa isang sachet, nakakagawa ako ng 10 hanggang 20 na ganito. Kasi yun yung ginagamit na tubig niya. No? Doon nilalagay yung halaman. Parang ito yung pinaka-fertilizer niya. Kumbaga sa mga nasa lupa, mayroong urea, o kaya mayroong mga complete fertilizer, di ba, na nilalagay yung iba, mga liquid, para mabuhay yung halaman. Ito na yung kanyang pinaka-pataba na iahalo natin sa tubig para maging malusog ang ating mga halaman. O, tingnan niyo yung ginawa ni Zero. Di ba? Ang tagal na niyan eh. Ilang months na eh. No? Kasi ito, pag gumawa kayo ng ganito at tabuhay nyo, mabubuhay ito ng 6 months to 6 years sa loob ng bahay. Eh, yung mga nasa paso, hindi mabubuhay ng ganong katagal yon. At saka mahirap. Pinakailangan mo ilabas, ilabas, ipasok pag nasa paso. Kaya ako, minsan, gumagawa ako ng mas malalaki mga bote. Kaya katulad dito. Pwede natin lagyan ng design. Meron ako mga gawa doon sa bahay, may mga Christmas light pa. Pang Pasko. Ngayon, kung mapapansin nyo, ito yung libangan na pwedeng pagkakitaan. At ang kagandahan pa nito, mga benefits, kapag tayo po ay mayroong water bonsai, number 1, it releases natural oxygen. Ito ay nagbibigay sa atin ng oxygen. Dalawa lang ang
pinanggagalingan ng oxygen? Tangke, galing sa ospital, o kaya ay halaman, mga dahon. O hindi natin kayang mag-sustain. Kasi parang ang pag-refill ng tangke ngayon, nasa mga 2,000 eh. O kailangan mo lang, pag ikaw ay nahihirapang huminga, ang kailangan mo lang ay malapit ka sa mga halaman o kaya ay malapit ka sa mga puno. It reduces the harmful effects or it reduces or removes air toxins inside your room. Kusang lumilinis ang hangin sa loob ng bahay nyo kapag kayo ay may mga halaman. Ikatlo, it reduces the harmful effects of radiation. Katulad dito, may computer. Yung radiation yan, yung mga ilaw, radiation yan. Electric fan, radiation yan. Pag may halaman kayo, yung radiation pupunta sa halaman, hindi pupunta sa katawan nyo. It helps us in stress management. Kapag kayo ay may mga halaman sa tabi ninyo, nakakalma ang inyong isipan, nawawala ang pagkabalisa o kalungkutan. Ikalima, it is good for memory retention and concentration. Kung malilimutin ka na, nakakatulong. Ito, tumingin ka lang lagi sa mga halaman, magiging matalas ang iyong memorya. Number 6, it keeps positive energy inside your room. Kaya masigla ka pag mayroong halaman. 7, it helps improve productivity and performance. Ibig sabihin ay marami kang maiisip na idea at ikaw ay maging aktibo. It gives better sleep because it relaxes our mind. Kaya kapag may mga halaman sa tabi natin, nakakatulog tayo ng mahigpit. And it promotes green world environment and give us an extra income opportunity. Kaya pag gumawa kayo nito, pwede na kayong magkaroon ng extra income. Katulad ng ating kapatid, tingnan natin yung gawa niya. Kanina ba itong gawa? Ayan, tingnan natin. Pakita natin. Ito ang gawa ng ating isang kasama. Ayan, ganyan. Hindi pa ito tapos. Ano, Pastor? Sino ang gumawa niyan? Ano? Ayan, That's Mike. Ay, ito, Pastor, meron siyang explanation. Sige, pag-iwala. May explanation siya bakit ganito. Okay lang po. Bakit? Pastor, ang project kasi namin ito, tatlo po kami ito talaga nabawa. Yung nakalaya na po, medyo isa. Hindi na natin ngayon narinig. Ang project namin kasi, ang konsepto namin kasi ito, pinintarahan namin na ordinary na puti. Kasi gusto namin na ipakita sa at-risk period tayo yung last few months na na magkaroon ng personalized. Yung mismo yung pipilian siyang mismo ang magpipintura sa project na to. Kasi alam mo naman na limitado lang yung source namin ng ng mga materials nito. Pwede. Yun ang naisip namin na konsepto. For workshop, para sa workshop. Para workshop siya. Na pag pinili mo ito, ikaw na mismo ang magpintura, mag-personalize ng sarili mong piece. At true na may kasama ito na bonsai. Sa dilang po, dinalanan ko ng nakalaya sa amin yung bonsai. Okay. Ito po. Kung maganda, magkano naman yung niya? Meron naman presyo yan? Kayo po bahala. Kailangan bibigyan niya ng presyo kasi pag ganyan ay parang magiging business nyo no? Na gagawa kayo ng marami, pwede ako, papakyawin ko naman para kasi hindi naman lahat ng tao makakapunta dito sa loob para bumili niyan Parang ako magiging instrumento, ako bibili tapos dadali naman natin sa iba. Yung total cost kasi hindi na namin na-compute yung kasi isipin nyo kayo para mamaya bibili na natin. Okay, sige. Kasi pagdating dito, Pastor, hindi ko naman sila, hinayaan ko na sila kung magkano bigay nila ng presyo. Kasi sila yung gumagawa, sila yung nag-aangkat ng mga materyales. Kaya, sila yung mag-presyo nito. Mag-presyo nito kung kasi baka bilhin ni Pastor sa ulo. Ngayon nga, isip ko,
Ito kasi, diba, pinibili ko dati, Ah, ito. yung parang nabibili ko ng wholesale, 30 pesos. 100 pesos yun. Isa, yung mga ano, may kulay na. O ngayon, kung magkano, isipin nyo ha. Kasi hindi yung isa dati. Kahit 20 pesos na lang. Okay. Pastor, sa akin nila kahit na 20 pesos. Yun, sige, mamaya. Sige, Okay, pag-isipan palapakan natin ito ating mga kasama, no? Ganun yun eh, mag-iisip ka ng, dito sa ating water bonsai making, mag-isip ka lang ng design. Eh, minsan nga, pwede yung karton lang eh, gupit-gupitin mo, ganun, kahit hindi ka marunong magawa nito, di ba? Pwede karton, lagyan mo ng kulay. Ako kasi, hindi kasi nung magaling din mag-design. Kaya ang ginagawa ko, katulad to, rekta na, pinipinturahan ko ng acrylic paint. Black muna, tapos gold. Tapos nilibigyan ko na lang, nilagyan ko ng mga glitters. Pwede ko nang ibenta. Di ba? Actually, binibenta ko lang ito doon sa labas ng 50 pesos. Tapos, pag nagpo-promo ako, 100. Ibig sabihin, hindi naman ako nagpakahirap gawin ito. Parang naglilibang ka nga lang eh. Kaya ako nakakaipon ako ng maraming mga water bonsai sa amin. Para sa tuwing may exhibit, sumasali ako, nakakabenta ako. Ngayon, ang ginagawa ko naman, nagtatanim ng mga halaman din para may mapagkukunan ako. Kaya meron ako doon sa lugar ng nanay ko, yung Marcianas Garden. Para hindi ako nauubusan ng mga halaman. Dahil nakarating na si Sir doon sa amin eh. Ang kinakailangan lang talaga dito, maging creative tayo. Ang tanong sa ating pangwakas, how to make water bonsai? Paano ba gumawa ng water bonsai na katulad nito? Una, ang kailangan natin, aquarang powder grower na i-mix natin sa 1.5 liters ng tubig. Tapos ang kailangan natin yung foam. Saan ba nagpalagay sir yung foam? Abot nga. Kailangan natin ng foam kasi yung foam ang gagamitin natin para matakloban yung bibig na ano yan. Kaya kailangan natin ng foam. Tapos, kailangan natin ng plastic bottle. Ayan, yung mga ganito, mamimili tayo kung anong gusto natin. Kailangan natin ng 1.5 liter ng bottle. Kailangan natin ng plants 5 to 6 inches. At mga decoration materials. Ito kasi ang ginawa ko, mapapansin nyo, mga tissue to eh. Ito ay tissue. Nilagyan ko ng white glue. Tapos, dinikit ko lang. Tapos nilagyan ko ng acrylic paint. Yung mga tissue paper. Mamaya, magkakaroon tayo ng workshop. Gagawin natin. Yari na naman ito eh. Isasample lang natin. Tatanggalin nyo. Ito. Kasi babalik ko lang. Para lang meron tayong ano. Pero sa susunod, gagawa na kayo ng sarili ninyo. Para sa gayon ay talagang masubukan ninyo na maganda ito. Ang kailangan lang natin, yan. Ilalagay nyo yung powder grower. Dito, yung tinimpla nyo na. Tapos, kukuha kayo ng halaman. Lalagyan nyo lang ng foam. Yung foam, kasyang-kasya sa bibig ng bote. Ayan, kasyang-kasya sa bibig ng bote. Bakit? Para matakban yung bibig, para wag pangitlogan ng lamok, at para nakatayo yung halaman. Yun ang purpose nun. Kasi pag open, eh siyempre, ano, yung papasukin ng lamok, may kiti-kiti. Pag may takip, stable yung halaman, at saka walang magiging kiti-kiti. Yan. Pag lumago na, pwede nyo namang ilipat sa mas magandang base, sa mas magandang lalagyan. O katulad dito, doon sa apartment namin, maraming mag-iinom ng ano eh, Red Horse yata ito eh. Nakita ko doon, napakaraming bote ng Red Horse. Eh di piniturahan ko, tapos nilagyan ko ng glitters, pwede na ibenta. O, nabibenta ko na to ng mga, pwede na 300 kasi merong, itong bulaklak na ito, nabili ko na ito sa Pandayan. Eh ito naman mga halaman ito, madali lang naman ito eh, mabuhay.
Okay, kaya mapapansin ninyo, nasa sa inyo na eh. Tingnan niyo, mga basura na to, no? Patapon na. Tinapon na ng mga manginginig to eh. O ngayon ay napaganda ko pa at pinakinabangan. Sa madaling salita, ako'y naniniwala, kung gagawa ka ng mahusay, tiyak susundan ka ng tagumpay. Kinakailangan na bawat isa sa atin ay yun ang ating maging mindset. Pagbutihin natin. Hindi pa huli lahat. No, sabi ko nga sa inyo, napakarami mga tao, nakakulong din, nung makalabas, naging mga mayamang negosyante. Naging mga politiko pa nga eh. Yung iba naman, naging pastor, si Bishop Butch Belica. O ngayon eh, bishop na nga eh. Di ba? Yung nagkaroon pa nga ng pelikula yun eh. Si Joko Diaz ang Butch Belica. 11 taon siyang nakulong sa Muntinlupa. Pero doon sa Muntinlupa, katulad yung nakarinig din sa salita ng Diyos. Tinanggap si Jesus bilang Panginoon at nag-aral ng Biblia doon sa loob ng bilangguan. Eh paglabas niya ngayon, nakagraduate pa siya ng Bible School eh. At paglabas niya, siya'y naglibot sa buong Pilipinas. Nangaral siya ng mabuting balita. At ngayon siya isa ng bishop. May edad na siya ngayon. Pero siya ay nagkaroon ng kabuluhan at kahulugan ang kanyang buhay. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating lecture na ito. At naniniwala ko, ulitin ko ang susi para magtagumpay, para sumagana, para gumaling sa ating karamdaman. Unahin mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Idaragdag niya ang lahat ng iyong pangailangan. Ito po si Pastor Rani Saulo, nagsasabing, God bless you and more power.